Magandang umaga sa inyo mga katropa loads. Meron tayong gagawin ngayon na Sony na home audio system. Ayan. Original po to na Sony mga katropa loads. First time ko to ngayon makatanggap ng ganitong unit dito sa shop ko sa Taguig. Ang gawa ni Don Electro Air. Galing pa ito ng Mandaluyong mga katropa loads. Sana magawa natin to. O nga pala, ang problema nito ay walang power. Buksan na natin para malaman natin kung anong sitwasyon sa loob. Dami na yung mga kalawang. May mga kalawang rin yung mga ibang parts. Ito yung nakakatamad gawin. Yung mga kalawang. Try lang natin kung kaya pa natin to gawin. Kung nga pala wala itong power din, wala rin audio. Walang power, walang audio. Try natin kung kaya pa natin gawin to. Pag hindi na wala na tayo magawa kasi tao lang naman tayo. So yan, pull out ko yan. Dito yan ilapag sa table. Nung nabaklas yung kanyang motherboard, tingnan nyo mga katropa loads yung pinaka-base nyo. Puro tayo ng ipis. Kaya pala pinalawang yung mga component parts. Sana magawa pa natin to. Ayan, kinulikot na gawa ni Don Electro Air ang motherboard. Tinatry niya na mapaandar ito. Subukan niya yung kakayahan niya ngayon. So ayun nga mga katropa loads, natsambahan din natin, nagkaroon din siya ng power at saka napaandar din natin. Pero obserbahan lang muna natin ito bago ko ito patubos sa customer. Obserbahan muna natin ng mga kalahating araw. Pinilitan ko lahat yung mga tack switch button niya kasi ayaw na siyang gumana. Tapos nilinis ko rin yung motherboard niya kaya napaandar natin siya ngayon. Sa mga ilang sandali na pagtitesting, paglipas ng ilang minuto mga katropa loads, ganyan na yung sounds na. Wala nang music. Ayan, binuksan na naman natin uli. Mabuti na lang hindi pa natin to pinatubos ng may-ari. Nakakahiya naman. Pero dahil nga sa mga nakita naman natin kanina na pinalawang na talaga yung mga parts, posible may nasirang component parts na IC sa kanyang audio system dahil sa kalawang. So ayun, tinik naman natin uli kung ano yung problema. Nag-try na rin ako maghanap ng kanyang mainboard kasi plano ko na sana palitan ng mainboard para hindi na ubos oras tayo. Pero wala tayong may nakitang mainboard nito, siguro piece out na ata. So ang ginawa ko lang dito, tinuli ko na yung pag-troubleshooting at paghanap kung ano pa yung sira na pwede pa ating palitan. May papalitan tayong IC dito mga katropa loads. So naka-order pa sa online ito. Antayin ko na lang kung kailan darating. Pagkatapos ng 3 linggo, ayan mga katropa loads, dumating din sa wakas. Ilang linggo natin to inaantay. So ngayon balikan natin si Sony. Mga katropa loads, para lang sa inyong kaalaman, sa ganitong klaseng component parts o IC, hindi po tayo bihasa dito magtanggal. Medyo may pagka-critical po ang pagtanggal nito kasi pwede mo yan ma-accidenting mabaklas buong circuit pag hindi ka marunong mag-timing nito ng init ng hot air at saka yung pag-angat ng parts, at baka matuluyan mo pang masira lalo. Kaya ang ginawa ko, pinag-aralan ko muna siya ng mabuti para hindi ko ma-accidenting masira lalo yung circuit. Kung napapansin nyo sa video, pinasukan ko siya ng pinakamanipis na magnetic wire sa kahabaan ng paa niya. Tapos binuhol ko, and then hihilahin ko ng nipper dahan-dahan habang iniinitan ko ng hot air hanggang sa matanggal natin ng maayos na hindi masira o hindi masama yung kanyang circuit. So ayan mga katropa loads, di ba napakalinis niya. Wala tayong nasirang circuit. Yan, lilinisin muna natin. And then pagkatapos yan natin linis, pwede natin ikabit yung bagong IC na ipapalit natin. So ayan na mga katropa loads, nakakabit na yung IC natin. I-double check ko na lang kung wala bang mga nagdikit na soldering lead sa kanyang mga pins. So ayan na mga katropa loads, ibalik na natin sa kanya unit ang yung mainboard. Pwede na natin ito paandarin maya konti pag natapos natin ikabit ang lahat ng mga wire na pwede natin ikabit dyan sa mainboard. So ayan na mga katropa loads, umandar naman siya uli. So ganun pa rin, obserbahan pa rin natin siya. 3 hours later. Sana huwag tayo makapiright sa music na ginagamit natin. So mahigit 3 oras na mga katropa loads. Sure ball na ako nito, 100% na ako nito na hindi na ito masisira. Pwede na ito matubos ng may-ari. Hindi na ako mapapahiya dito. O nga pala, sira na rin pala ang kanyang Bluetooth receiver nito. So pina-request na lang sa akin ng customer na gawaan ko na siya ng external na
Bluetooth receiver. So ayan na, nakakabit na, tapos na yung Bluetooth receiver niya. Umaasa ako na marami tayong natutunan dito sa aking video, hindi lang sa kaalaman ng pagre-repair, pati na rin ang tiwala sa sarili at pagtsatsaga, pagkadeterminado. Lalo na matutunan din natin lahat mga paraan na pwede magamit sa maayos, at ang pagsuko ay huwag gawin. Hanggang dito lang po ang aking video. Maraming salamat, paalam.